Bago natin simulan ang kwento, ay shoutout sa lahat ng mga sabongerong nakikinig. Simulan na natin to. Gumalaw yung matanda at nagtangkang tumayo. Pero di pa man yun makatayo ng tuwid, muli itong natumba. Mabuti na lang dahil kaagad itong nahawakan ni Gani. "Manong, tutulungan na kitang makauwi. Saan ka ba kasi galing? Ba't sobrang lasing mo?" Wika niya sa matanda habang inakbayan ito upang hindi matumbang muli. Tinanong niya ang matanda na yon kung saan ang uwian nitong lugar. Pero hindi nagsalita yung matanda at panay lang ito sa pagturo kung saan sila dadaan. Sinundan lang naman ni Gani ang bawat parte ng lugar na ituturo ng matanda hanggang sa nadapo sila noon sa isang sobrang dilim na kakahuyan. Hindi alam ni Gani kung anong lugar na yon, basta napakadilim, tapos ang masakit pa, hindi niya alam ang bawat parting inaapakan nila sa daan. Kaya muling nag-uwika siya ng, "Manong, sigurado ka bang dito ang daan papunta sa bahay mo? Ang sukal na nito ah. Baka may ahas pa dito." Wika niya sa matanda. Dito tayo dadaan. Nandyan ang bahay ko. Sundan mo lang ituturo ko." Sagot nito. Medyo lumuwag ang kanyang kalooban dahil sa wakas nagsalita din yung matanda. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang maliit na kubo na mayroong sahig na gawa sa kawayan. Tapos walang kailaw-ilaw. "Nandito na tayo sa tahanan ko," wika ng matanda at kaagad nahiga sa papag. Takang-taka noon si Gani kasi yung bahay ng matanda bukas lang. Partida sa looban yun ng gubat. Walang bintana, walang pinto, basta bukas talaga. Walang dingding. Napaupo na din sa sahig dahil sa sobrang pagod nitong si Gani at gutom na gutom pa. Naiisip niya noon kung papaano siya makakauwi ng mga oras na yon dahil sa sobrang dilim ng kakawian at hindi niya kabisado ang daan pabalik. Tapos nakakatakot sa lugar na yon. Dala ng pagod at antok nitong si Gani, napahiga na rin siya katabi ng matanda. Ang hindi niya alam, nakatulog pala siya sa kubo ng matandang hindi niya kilala. Maya-maya pa, nakarinig siya ng tunog na animoy, kalabaw na suminghot-singhot sa gilid ng bahay ng matanda. Para itong naghuhukay din. Dahan-dahang sinilip ni Gani kung ano ba yon. Pagtingin niya, isang napakalaking anino ng kalabaw ang sinusuwag-suwag yung lupa. Tumigil ito sa pagsuwag sa lupa nang maramdaman itong nakatitig din si Gani. Umangat ang ulo nun at tumitig sa kanya. Nagliliwanag ang mga mata nito sa dilim na kulay asol. Akala niya nakatayo na yon. Pero unti-unti itong lumalaki na para bang tumatayo siya. Nakatingala itong si Gani habang nakatitig siya sa dalawang asul na nagliliwanag. Maya-maya pa, biglang gumalaw yung matanda at sinabayan ng pag-ungol.
at nawala yung tinititigan niyang nilalang. Ayan na naman. Nagbabalak na itong si Gani na tumakas sa lugar. Kaya lang, sa isip-isip ni Gani, mamamatay siya kung makita siya ng nilalang na yon. O di kaya, pag mahulog siya sa mga bangin-bangin sa gubat na yon. Ilang minuto pa ang lumipas. Yung pagod niyang nararamdaman, biglang naglaho. Sa isip niya noon, ano bang ginagawa niya sa lugar na yon? Pero, nangingibabaw ang awa niya sa matanda. Pumasok na naman sa kanyang isipan kung papaano tumira ang matanda na yun doon. Bukod sa malamig, nakakatakot, marami ding lamok. Kaya kahit labag sa loob niya, napilitan siyang matulog na lang doon. Nang biglang makarinig siya ng animoy nagtadtad ng kung anong bagay. Pagmulat ng kanyang mga mata, umaga na. Nakatulog pala siya sa bahay ng matandang inakay niya kagabi. Pagtingin niya sa kung sino yung gumagawa ng ingay, yun yung matanda. Tinatadtad pala nito yung manok niyang naging patas sa laban. Pagbangon niya, agad naman itong sumilay sa kanya at nagwika ng, "Gising ka na pala." Di ko inakalang may tao pa palang kagaya mo sa mundong ito. Teka, may iba nga tayo. Naubos pala ang mga manok mo kahapon, ano? Nang marinig ito ni Gani, gulat na gulat siya dahil papanong nalaman yun ng matanda. Oo, Manong. Natalo nga ako sa sugal. Papanong nalaman mong lahat? Sagot niya. Pero mas lalong nagulat siya sa mga sinasabi ng matanda. Ayon sa matanda, na matagal na pala siyang sinubaybayan ng matanda sa tuwing nadadapo siya sa sabungan na yon. Palagi kasing pumupunta yung matanda doon para lamang uminom ng tuba at magmasid. Dagdag ng matanda na ang lugar na palagi niyang pinupuntahan ay lugar na dayuin ng mga antingerong magsasabong. Ayon dito na hindi lang mga antingero ang pumunta roon para lumaban ng sabong. Bagkus marami pang iba. Mga manlalason, mga antingero sa kaliwa, at higit sa lahat, mga aswang. Nang maluto na ang manok na ginawang tinula nito, inaya siya nitong kumain ng almusal. Hindi naman yon inatrasan ni Gani dahil kagabi pa siyang gutom na gutom eh. Habang kumakain sila, marami silang napag-usapang bagay. Mas lalo pa itong naging palakwento nung maubos nito ang kalahati ng galon ng tuba. May dala-dala kasi itong galon ng tuba nung inakay niya ito kagabi. May ikinuwento din sa kanya ang matanda na yon tungkol sa klasik-klasing mga agimat na panangga sa mga mutya at agimat ng mga magsasabong sa bayan. Marami din siyang narinig na detalye tungkol sa mga gamit nitong mga mutya. At ang sinabi nito, mutya ng buntot ng butike, na isa sa mabisa sa mga sugal. Lahat ng klase ng sugal sa gamit na yon, maaari kang kalugdan ng swerte nito, pero meron yung limitasyon. Nabanggit din nito sa kanya, nabibigyan siya nito ng ganong gamit basta
Mangako siya dito na huwag niyang gagamitin sa masama at lahat ng kabulastugan ang gamit na yon. Dahil kapag ginawa mo ang mga bagay na yon, iiwanan ka ng mga nilalang na gumagabay dito. At ang pangalawa, dapat wala ka ring kaaway na kapwa mo tao. At dapat walang tao ang may galit sa'yo. Hindi ko pa ito sa ngayon ibibigay sa'yo. Kinakailangan pa ng ilang panahon dahil may proseso pa akong gagawin sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, Gani. Sabi sa kanya ng matanda. Matapos nilang kumain, nagpaalam na si Gani sa matanda. Dahil may mga alaga pa siyang pakainin. Sa bahay nila yung mga manok niya. Ang sabi niya, uuwi na siya sa bahay nila. Dahil tanghali na yun eh. Kaya sinamahan siya ng matanda papalabas ng gubat. Ang sabi nito sa kanya, tandaan niya yung dinadaanan nila. Kasi yung mga dinadaanan nilang yon, hindi basta-bastang nakikita. Isang maling liko mo lang, pwedeng hindi ka na makalabas sa gubat na yon. Kaya nagtataka siya kung bakit. Kasi ang pagkakaalam niya, saglit lang nilang nilakad ang daanan na yon nung kagabing inihatid niya ito sa kanyang kubo. Nung mahatid na siya ng matanda sa labasan ng gubat, ang huling bili nito sa kanya ay, bumalik ka kung gusto mo. Basta magbabayad ka ng mga utang mo ha. Sabay naglakad ito pabalik sa gubat. Pakiramdam ni Gani, ang sarap ng pakiramdam niya nung mga oras na yon. Para bang kadugo lang niya yung matanda. Iba kasi ang lukso ng dugo niya eh. At saka ang aliwalas ng pakiramdam niya. Kaso lang yung paglalakad niya, parang sobrang tagal naman ata. Kasi nung gabi nung inihatid niya ito doon, sandaling-sandali lang silang nakarating. Pero bakit ngayong solo na lang siya? Parang napakalayo naman. Nung makauwi na siya sa bahay niya, unang inasikaso niya ang mga manok niya. Kasi tinatanghali na yon. Hindi pa niya napatuka. Lumipas ang mga araw. Linggo. Nagpa siyang ikondisyon yung 3 niyang manok. Kasi nagkaroon ng malaking pasabong sa mismong baryo nila. Hindi basta-basta ang sabong na yon. Dahil malaki ang papremyo kung mananalo ang 3 mong manok. Samot-saring bunga ng kahoy ang ipinakain niya sa mga alaga niya. Dahil yun lang ang alam niya. Pagsapit ng araw ng sabong sa kanilang lugar, inilagay na niya sa mga bayong yung mga panabong niya. Pero bago siya pumunta ng sabungan, sinadya pa talaga niyang pumunta sa bahay ng matandang nakilala niya. Kaya maaga siyang umalis sa bahay niya para hindi siya tanghaliin sa sabungan. Pagdating niya sa daan kung saan sila dumaan ng matanda, agad naman niyang tinungo ang daan na halos natatabunan na ng mga damo at maliliit na puno. Paglapit niya dito, agad naman niyang hinawi ang mga nakaharang na mga talahib doon. Nang makita na niya ang daan, agad-agad niyang pinasok at binagtas ito papunta sa kubo ng matanda. Okay, pabang ng fart tray o pinale. Maganda to.